yan, pagkain din nila yung mga bulaklak na ito. Ayan, marami na po tayo natanggal. Ang gagawin po natin dito mga katribya po ay atin siyang puputulin. Ating dapo. Naka-monitor tayo ngayon sa ating pagtatanggal ng baging saka ng dapo sa ating kalamansi. Ito, in-spray na po natin ito ng herbicide. Magandang umaga po sa inyo mga katribya at welcome po sa aking YouTube channel. Ngayon po ay trabaho po tayo sa ating pong kalamansi. Ang ating pong gagawin po ngayon ay nagtatanggal tayo ng dapo sa mga matatanda na po nating kalamansi. Ngayon ito, yan mga katribya, oh. Ito po ay mula po noong ating makuha po itong ating farm nabili. Nandito na itong kalamansi na ito, buhay pa hanggang ngayon. Kaya siya po ay unti-unti namamatay dahil dito sa mga dapo na yan. Ito po ay dala-dala po ng mga ibon, kung saan ay yan, pagkain din nila yung mga bulaklak na ito. Ayan, marami na po tayo natanggal. Ang gagawin po natin dito mga katribya po ay atin siyang puputulin. At yan mo, napatay na po ito ng dapo. Mo kasi matanda na itong kalamansi natin. Yan. Hanggang dito na yung ating pagputol. Gaano na po katigas. Nasa 30 years na ito mga katribya. Yan. Pampalit na. Ayan, meron na tayong kahoy. Pero tibay po ng buhay ng kalamansi mga katribya. Buhay pa rin kahit abutin siya ng 30 years. Tinanggal na po natin yung pangunahing nagpapahirap sa kanya, itong ating dapo. Naka-monitor tayo ngayon sa ating pagtatanggal ng baging saka ng dapo sa ating kalamansi. Ito, in-spray na po natin ito ng herbicide. Meron pa ibang mga nabuhay. Ito yung ating puputulin para magsanga uli. Yan. Nagpo-proning tayo mga katribya. Ilalim. Yan. Panang bayabas. Magtuyo. Yan po ang ating trabaho. Tapos natin mag-spray, tatanggal naman tayo ng ating bagay sa ating kalamansi. Tanda na po ito, 30 years. Una pang may-ari, pero buhay ang ating kalamansi. Yan. Mga katribya, oh. Dahil kung mga maliliit na bunga. Lagyan na po natin ito ng ulit kahoy. Wala kayong kahoy, sa mga nagkakahoy, walang problema sa amin. Marami po tayong kahoy. Yung mga pinagputulan lang nito, pwede na nating kahoy mga katribya. Ito rin, matandang puno na rin ito.
Pampalit na. Yan pa ang malakas kumuha ng lakas ng kalamansi. Yung dapo. Yes, malabas na rin po yung kanyang dagta sa tanda na. Ito. Sa katagalan pati yung mga tinik meron na rin. Ginhawa ngayon, tanggal na yung sagabal. Tigas. Sa mga pamputol, mga katribya, po pwede ang lagare. Kung meron kayo available lagare, pwede nyo lagariin. Pwede rin ito, gulok. Sa mga importante, maputol nyo yung kalamansi. Meron tayong ampalayang ligaw. Tingnan natin dyan itong ilalim. Ito yung hindi kasi naabot na. Ito, kailangan maputol natin yan. Hindi kasi natin naputol yan, tutubo uli. Ayo ang ating herbicide Ayan na, putol na natin tong palayang ligaw. Pang ulam ito. Kalaw ko lang nito ay karne, karninas. Ating reject Ayan, tatibay po ng reject natin. Konti-konti na lang mga katribya, at malapit na tayong magpapitas ng ating kalamansi. Kaya linis muna tayo mga katribya. Tayo po ay magtanggal ng dapo, tapos sangang tuyo. Yan, ito yung ating sangang tuyo na aalisin. Kaya sa kalamansi, libre na tayo ng ating
kahoy. Hindi ka na mamaselan. Maliyab po ito na panggatong. Maganda rin itong inuuling mga katribya. Okay, tanggal na tayo ng ating baging. Tira ng sangang tuyo. Ayan, dahil bunga. Ito, hanapin natin yung nanggagalingan. Ito ang mahigpit naming kalaban. Ang tindi ng baging na ito. Yan, makapit. At hindi natin puputulin, mahirap mo natin matanggal. Galing manakal yan eh. Yun, yung nasa dulo na yun mga katribya. Yan po yung ating kalamandarin. Yun, nasa dulo. Hindi po nagbubunga yan sa ngayon, pero another 8 years. Ito yun ang kanya pinakadugtungan. Ito yung original. Patay siya. Oh, bayabas. Delikado kasi ito mga katribya pagka tatapakan ng ating mga mamimitas. Hindi man po natin masagad po ang putol, basta ang dali lang natin po yung pinakatalim. Bayabas ligaw. Okay, tanggal na. Yung ating diretso na yan, ganda rin. Ito pa, meron tayong sariwa na may baging. Ito, kaya natin bunutin. Kaya hindi, tagpasin ng itak. Yan, yan ang ating trabaho. Hindi na siya tumubo. Ano? Marami po tayo mga maliliit. Lalim ating tinatanggal. Kapit ng baging, parang sitaw-sitawan.
puno niya. Kaya kailangan na maputol lahat, tanggal. Patubigin na rin po ito mga katribya. Mabilis pong matuyo. Kung kasi marami siyang bunga, humihitit siya lagi ng basa. Ito, alin. Linis tayo ng ating kalamansi mga katribya. Hawan-hawan. Tapos na yung makapag herbicide, yung mga hindi nadali siya nating aalisin. Ayan ito. Kapit. Sangan tuyo. Kadayang bunga. Talayang ligaw. Tumubo sa ating kalamansian. May libre na tayong ulam. Ito pa. Pwede rin tayong gamitin yung ating pangkawit. Ayan. Okay. Yung ating hinog, reject. Tanggal na. Napakakapit po ng ating reject dahil tuyo na sa puno, ayaw pong malaglag. Kasi siya po ay kapit po ng organic. Ito yung ating kalamanda rin uli. Ibang iba mga katribya po ang kulay niya, maitim na maitim kumpara mo doon sa kalamansi. Kaya lang wala siyang bunga. Putulin na natin. Ito, tutubo ulit ito mga katribya. Yan ang lagi natin babantayan. Magkadikit po mga katribya po yung puno natin, kasi nung nakaraan, nung tinanim natin parang mamamatay ito. Kaya ginawa natin, tinabihan natin. Parehong nabuhay. Hindi naman po siya nagkakalaban okay lang siya. Ay marami rin po siyang bunga mga katribya. Oh. Ha? Oo. Pag kuka po tutubig.
tutuyo uli eh. Oo, ay bulan eh. Mm. Walang ulan. Pag yung mag-ibang buwan eh, hindi. Bilis matuyo. Ating kapit bahay. Ito yung ating inaalis. Ang ating bayabas. Bayabas gubat. Matibay ang buhay nito. Linis tayo. So mga katribya po, yung ating kapitbahay, nagpataba ito ng kanilang synthetic na gamit, yung dati nating ginagawa sa ating kalamansi. Pero tingnan ninyo, laglag po ang lahat ng kanyang bunga. Nakapag-spray rin ito, kaya lang hindi na tinuloy dahil marami na pong nasira. Ngayon, ang gagawin po nito, magpapanibago uli siyang alaga, panibagong tigang, lalagay uli ng panibagong abono. So dalit salita, gagastos uli. Yan po mga katribya po yung ayaw po namin na mangyari po sa inyo, na kapag ka tayo ay mag-aalaga ng kalamansi, may napakasaklap din po yung mahulugan ka ng bunga saka masira ng bulaklak. Dahil kagaya po niyan, gastos ka ng gastos sa kalamansi, nalalaglag lang po sa ilalim yung ating pong bunga. Excuse me. Ayan, no? Wala po halos kayong matino po na makikita, mga katribya po, sa bunga na yan. Lahat po ng kanyang mga buko sira. Yan. Siguro experience na rin po ng marami yan. Kung meron kang kalamansian, madalas sa pagkakataon ganito ang nangyayari sa ating pong ginagawang pag-aalaga. Meron niya po tayong subscriber, isang araw lang po ang pagitan po niya, pero nalaglagan pa ng bunga. Ibig sabihin, lalo na pagka totally hindi mo siya i-spray o aalagaan, walang matitirang bunga kagaya nito. Yan, no? Sira lahat po ng kanyang buko eh. Power spray ang gamit ito mga katribya. Sabi, malaki po ang maintenance, malaki ang gastos niya. Kung alin lang yung bunga niya ng bunga ng tagulan, yun lang po ang labas na bunga niya. Pero yung mga pansunod niya ng pang Pebrero, kanya pang Marso, ubos na po lahat yon. Kaya ito, 2 buwan, halos kulang-kulang 3 buwan, mababakante ang kanyang kalamansi na walang bunga. Hindi kagaya po nun sa atin mga katribya, meron tayong pang Pebrero, tayong pitasin, meron pa tayong lumalabas mga katribya po ng mga bulaklak. Meron tayong pang Marso, yan, pang April. Pag magtutubig tayo mga katribya, another labas uli po yan ng ating flowers. Bakit hindi tayo mga katribya po gagana sa ating pag-aalaga? Tinaman naman ninyo mga katribya po yung ilalim. Wala kang makikitang marami pong laglag. Compare natin dun sa ilalim po ng ating kapitbahay, laglag na lahat. Kaya masaklap pagka hindi po ninyo itutuloy ang inyong alaga sa kalamansi. Kamatulad kayo yung sa iba, gastos ng gastos, kaya lang laglag naman ang laglag. Napagkakamalian pa ng iba. Tayo naman mga katribya, tuloy lang po tayo sa ating pong pagbablog.
kunin nyo yung para sa inyo, yung ay naakala nyo makakatulong, i-share natin sa inyo. Doon po sa mga mararunong natin, marami na silang alam sa alaga, hindi po para sa kanila itong video na ito. Ito ay para doon sa mga gustong umani, kumita sa kalamansi. Kaya yan ang ating vlog, mga katribya. Tingin ko naman marami naman pong natututo sa atin, dahil marami pong mga nakakapagpabunga ng kalamansi. Nakakatuwa naman dahil hindi naman po sayang yung ating pagtuturo na ginagawa. Ano nga namang di tayo magtutuloy-tuloy ng alaga ayaw lumubay po ng kabubulaklak, ayaw lumubay ng kabubunga. Sinadalit salita continuous talaga pag-aalaga natin. Hinintuan natin ng alaga, hinto rin ng bunga. Kaya pati presyo kuha mo, dahil meron kang umang. Kung wala kang umang, hindi tayo makakahuli ng lambat. Tutulad tayo doon sa kapitbahay. Kaya mga katribya, yan, linis-linis. Napakaganda naman ang nililinisan natin at maraming bunga. Kaya sulit. Mapagod ka man, kita mo na yung iyong pinagpaguran. Ano nga naman ang bunga, mga katribya. Sunod-sunod. Kaya nga ibang mga merong kalamansi nag-aalala sila dahil marami pong ibang mga nasira ang bunga ng kanilang kalamansi. Tayo nag-aalala tayo, mga katribya, dahil baka hindi naman po makalaki ang bunga ng kalamansi natin sa dami po ng bunga. Isa rin po kasi, mga katribya, po yan na pag marami bunga kalamansi, hindi po ninyo masunod yung gusto sa laki. Karaniwan sa ganyan po ay nakokotsok o nagiging small. Ginagawa natin lagi dyan, binubuhusan natin o i-spray natin ng foliar, tapos patubig para pantustos po niya doon sa bunga. Kasi pagka marami kasi hindi po makakalaki iba. Para sa isang pamilya, pag halimbawa marami kang anak, tiyak na tiyak may lalabas at mayroong malnourished, dahil hindi lahat po ay napapakain natin ng maayos. Kaya kailangan yan, pagka maraming bunga kalamansi, dapat busog sa tubig, busog sa alaga, at pagmamahal, syempre. Ito yung baging Kaya kailangan na yung puno niya ng ating tatanggalin para matuyo na po yung mga dahon. Ito yung isang tuyo. Patubigin na. Ito na nga ito, mga katribya, nakalaylay ang bunga ng ating kalamansi. Maaabot pa ito ng Pebrero. Kahit katapusan, mga katribya, ito ng kuwan, pitasin na po halos lahat yan. Kung natubigan lalo ito.
Ito lang mga trivia po yung ating naagapan, ang talbos ng ampalaya. Happy farming po sa inyo lahat mga katribya. Yan na po ang bunga ng ating abono, bunga ng ating alaga. Ang dami na po niya. Sulit. Dami na rin pong bunga. Dahil pang mga maliliit. Ayan. Pahutok ang bunga natin. Patubigin. Pagkatapos po mga trivia po ng aking bayaw, ito naman po ang ating tutubigan ng ating kasamang si Bernabe. Kailangan lang natin patayin ang patayin ang lahat ng baging. Isa po yung sa gabal, sa kalamansi, sa tuyo, lalo na ito ang dapo. Ayan, tinawa ito, matandang puno na ito. Patayin na. Palit. Gaganito kasi mga katribya, malakas na po sa abono, kaya pinapalitan na natin ng bago. Hindi lang po nakakagawi kasi rito yung mga mangangahoy, pero binibigay na natin sa kanila to. Ito lang natin ang mga baging. Ito natin lahat ng puno para palitan natin ulit ng panibago. Paano mga katribya, hanggang dito na lang po yung ating pong vlog. Maraming salamat po sa ating pong mga followers, sa ating pong mga viewers ng YouTube. Huwag po kayo magsasawa, continuous nyo lang, marami po kayo matutunan. Gaya po ng dati, ako po si Gilberto Helbuna, agad lagi natatandaan, karunungan ng kaalaman, may katumbas na. Thank you for watching. God bless all. Kita-kita lang po tayo po bukas. Bye bye.